Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Tinalungan LGU sa Aurora, patuloy na umaapela ng agarang tulong. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Pinangangambahang magkaroon ng gutom dito sa Dinalungan, Aurora, kung saan unang tumamang mata ng Super Bagyong Uwan. Sabi sa DZRH News ni Mervina Pableno, Disaster Risk Reduction and Management Officer ng LGU, pawala na kasi ang ilang produkto gaya ng pagkain dito sa bayan, kahit nag-preposition ng food packs at kahit may natitira pang pondong lokal na pamahalaan. Problema nila ang mga susunod na araw sakaling manatiling isolated ang Northern Aurora. Hindi kasi mapasok ng malalaki pang truck ng relief goods at iba pang tulong mula sa kabisera ang mga bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dahil sira ang Ampere Boulevard sa bayan ng Dipakulaw, bahagi ng Baler Kasiguran Road. May halos 4,000 individual ang apektado ng bagyo rito sa Dinalungan, kung saan marami sa mga coastal barangays ang wasak ang pahay dahil sa daluyong. Kung sakaling tumagal pa yung pagiging isolate ng bayan ng Dinalungan or Licadi areas, posible magkaroon ng shortage tayo sa pagkain. Kasi maski na po ang pamahalaan ng Dinalungan, meron tayong pondo para sa relief goods sa pagkain ng mga tao. Subalit, kung wala din naman tayong makukuha sa mga kamowa natin na tindahan na grocery, wala din, so magkakaroon po talaga ng gutom. Sabi ni Mayor RV Vargas, apila nila sa national government ang construction materials para sa mga lubang na pinsalang bahay. Tanging DZRH pa lang ang national media na nakapapasok sa bahagi ng Barangay Abulig kung saan buhangin na lamang ang natira sa ilang tirahang binasak ng storm surge linggo ng gabi. Wala pang kuryente at wala pang signal dito sa lugar, pero ang mabuting balita ay wala ring naitalang casualty. Wala rito sa Dinalungan, Aurora, para sa MBC TV Network News. Ako si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Enrile nasa ICU dahil sa pneumonia. Hinanunsyo ni Senador Jinggoy Estrada sa sesyon ng Senado nitong Lunes na si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile ay kasalukuyang nasa intensive care unit dahil sa pulmonya. Sa kanyang pahayag, nanawagan si Estrada ng panalangin para sa agarang paggaling ni Enrile, na kilala bilang isa sa pinakamatagal na nanilbihang opisyal sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Estrada kung saang ospital nakakonfine ng 101 anyos na opisyal. Si Enrile na huling nanungkulan bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko dahil sa kanyang edad na 101 at mahabang karera sa serbisyo publiko. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.